Hello, hello mga ka-AP. Salamat po muli sa pagkakataong 'to at tayo po muli ay karoon ng pagkakataon para tayo po ay, tumanggap ulit ng pagpapala mula sa Panginoon sa pamamagitan ng programang Araw-Araw na Pagpapala. So, nais ko po muling magbigay susog po dun sa una kong nai-share patungkol po sa kung papaano po natin hinaharap ang bawat crisis sa ating buhay, lalo na sa mundong ginagalaw natin na punong-puno po ng crisis. So, nai-share ko na po nung unang bahagi ng aking pag-share patungkol po sa, crisis po ng buhay ay matutunan po natin lalong kumapit sa Diyos at magpahawak sa Diyos. Ibig sabihin, hindi lang tayo humahawak sa Diyos, kundi dapat matutunan din po natin yung magpakontrol sa Kanya. Nang sa ganon, lagi po tayong nagtatagumpay sa bawat crisis na maaari natin nararanasan sa buhay natin. Ngayon po, gusto ko pong sumusog pa po doon dahil marami pong mga iba't ibang kaparaanan ng Diyos kung paano po tayo tinuturuan. Pangalawa na gusto ko pong i-share sa inyo ngayon ay yung pong sinasabi niyang, when crisis arise, our faith in Christ must be arise. Anong ibig sabihin nito? Kapag dumarating ang crisis, pagsubok o problema sa buhay, hindi dapat takot o panghihina ng loob ang nangingibabaw. Sa halip, dapat mas lalo pang tumaas at tumibay ang ating pananampalataya kay Kristo. Ang crisis ay hindi dapat sumisira sa ating pananampalataya. Dapat itong magpalalim sa ating pagtitiwala sa Diyos. Sa panahon ng pagsubok, dapat tayong lalong kumapit sa Diyos para sa lakas, kapayapaan, gabay at pag-asa. So, papaano, ano po ba, bakit napakahalaga ang papel ng pananampalataya sa panahon ng crisis? Magbibigay po ako ng mga ilang punto. Number one, nagbibigay ito ng lakas sa panahon ng panghihina. Yan po kaya napakahalaga po na maintindihan po natin ang papel ng pananampalataya sa panahon ng crisis. Kaya number one, nakahalagahan nito, ito po ay nagbibigay ng lakas sa panahon ng panghihina. Kapag may crisis, napapagod tayo, nasasaktan tayo at minsan gusto nang sumuko. Ngunit ang pananampalataya ay nagpapaalala na hindi tayo kailanman iniiwan ng Diyos at hindi tayo dapat matakot. Yan po sinasabi niya sa Isaiah 41 verse 10. Number 2, nagbibigay ito ng kapayapaan kahit na may unos o bagyo ng buhay. Hindi lagi agad nawawalang problema, pero sa pamamagitan ng pananampalataya, magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso. So number 3, pinalalakas nito ang pag-asa. Kapag walang pananampalataya, madaling nawawala ang pag-asa. Pero ang tao may pananampalataya, naniniwala na may magandang plano ang Diyos sa panahon kahit sa anumang mga crisis o problema sa buhay. May dahilan ng mga pagsubok at may magandang bunga pagkatapos ng crisis. Nawa, ano man pinagdadaanan po natin sa mga sandaling to ng mga problema ng buhay o crisis ng buhay, nawa, lalo po natin mabigyang tuon at pansin yung ating pananampalataya ay laging umaangat din. Hindi lang problema umaangat, kundi mismong pananampalataya natin, gising at umaangat din. Para sa ganon, hindi po tayo daigin ng anumang problema at crisis ng buhay. Salamat po muli mga ka-AP. Tayo po manalangin. Salamat po ng marami, Ama. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Ano man pinagdadaanan ng bawat isa sa mga sandaling to, hayaan niyo po, Ama, na ito po ay magdadala sa amin para lalong tumibay at tumatag ang aming pananampalataya. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So salamat po muli mga ka-AP. Bye-bye and God bless.